Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa fraternity. Sa mga estudyante na nire-recruit ng mga fraternity para sumali sa frat nila, ang mai-advise namin sa inyo ay huwag kayong sasali sa fraternity na yan. Dahil hindi yan makakatulong sa mga pangarap ninyo sa buhay. Walang maidudulot yan ng mabuti sa inyo, instead sisirain pa ang mga pangarap ninyo. Iisipin nyo lagi ang mga magulang ninyo, nagsusumikap sila para mapag-aral kayo para sa kinabukasan ninyo. Walang kwenta yang sinasalihan ninyo, ipapahamak lang kayo. Ilan lang naman ang sumasali sa fraternity na yan. Ginagapang kayo ng mga magulang ninyo para sa kinabukasan ng mga anak. Pero anong ginagawa ninyo? Sumasali kayo sa mga walang kwentang kapatiran daw. Sa totoo lang ang fraternity ay walang maidudulot na kabutihan sa inyo yan. Yung mga ka-brotherhood nga nila hindi nila matulungan kapag walang kinakain sa school. Naalala ko yung classmate ko, sabi sa akin pare ko, sali ka sa fraternity namin. Sabi ko ayaw ko, kasi walang naitutulong yan sa mga ka-brother, instead ikaw pa ang kanilang kukutungan kapag birthday ang ka-brother. Sabi sa akin ayan yung pinuno namin sa frat. Sabi ko ha. Hindi nga yan makasagot during recitation, bakit ako sasali sa fraternity nyo? Sabi ko sasali lang ako sa fraternity nyo kung tatalunan nyo ako sa class standing. Ayon hindi niya ako makumbinsi na sumali sa frat nila. Ito na ang nakakatawa, wala siyang pera, kasi hindi pa dumating ang pera niya na ipinapadala sa kanya ng auntie niya na nasa abroad. Working student kasi ako noon, kaya may kaunting pera ako araw-araw pamasahe at panggastos. Nilapitan niya ako, ang sabi niya pre, pwedeng pahiramin mo muna ako ng 2,000 pesos pambili lang ng pagkain ko. Ako naman mabait ako binigyan ko siya ng 2,000 pesos. Biniro ko siya, sabi bakit hindi ka manghiram sa ka-fraternity mo, di ba sabi sila ang tutulong sa'yo kapag oras ng kagipitan. Ang sabi niya, alam mo na pre, hindi pala totoo. Nagsisi talaga ako na sumali sa fraternity na yan. Wala palang kwenta. Ang sabi ko alam ko na yan, kaya nga hindi ako sumasali sa fraternity na yan. Kasi marami nang namatay dyan sa pagsali sa frat na yan. Alam mo sabi ko ang pinsan ko nag-aaral siya noon sa Arellano Law, working student siya noon. Nang meron pa siyang trabaho, bawat birthday ng kabrod nila nagko-contribute siya ng pera para lang sa inuman nila ng mga kabrod nila. Tuwang-tuwa naman sila, kasi ang pangako sa kanila once mawalan sila ng trabaho bibigyan sila ng mga ka-brother nila ng trabaho. Sabi ko sa pinsan ko hindi totoo yan, kwentong tulfo yan, kwentong yabang lang yan. Puro kwento wa naman kwenta. Ito na ang nangyari, nawalan ng trabaho ang pinsan ko, kaya natigil sa pag-aaral ng law sa Arellano. Kaya nilapitan niya mga ka-brother niya sa fraternity, alam nyo ba ni Itlog, ni Kamatis, ni Piso hindi siya tinulungan. Sabi ko, hindi totoo ang fraternity na yan. Sa kwentuhan dyan sila magaling. Parang si Tulfo sa kwentuhan dyan magaling. Kaya nga maraming tanga na mga Filipino na naloloko. Kaya ang pinsan ko nang hindi na siya makakuha ng trabaho sa Manila ay umuwi na lang siya sa probensya. Sa mga first year na mga bata, huwag kayong magpapabola at maeengganyo na sumali sa fraternity na yan. Hindi yan makakatulong sa inyo. Mabubuhay naman kayo ng walang frat. Hindi ang fraternity ang nagbabayad ng tuition fee ninyo kundi ang mga magulang ninyo. Suklian nyo ng kabutihan ang mga magulang nyo. Marami nang namatay na sumasali sa fraternity. Huwag ninyong sayangin ang buhay nyo sa pagsali sa fraternity na yan. Ang tunay na tao o kaibigan, kahit hindi mo siya ka-brotherhood sa frat kung may puso siya na tutulungan ka ay tutulungan ka. Itong sasabihin ko sa iyo, hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya ka-brotherhood sa frat kasi wala naman akong sinalihang fraternity.
Alam mo ba nang lapitan ko ang taong ito hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Sobrang laki ang naitulong niya sa akin sa financial. Mga kamag-anak ko ni Piso hindi ako tinulungan, pero ang kaibigan kong ito ay tinulungan ako. Tunay siyang tao. Kaya wala sa pagiging frat ang tunay na tao. Marami ng mga bata na namatay dahil sa pagsali nila sa fraternity na yan. Naakala nila may maitutulong sa kanila ang pagsali sa fraternity. Nasa huli ang pagsisisi. Kung gusto nyo tumalino, magdasal kayo, at magbasa lagi. Hindi yung lahat ng oras ay uubusin ninyo sa pagsali sa walang kwentang fraternity na yan. Pwede naman tayo maging kaibigan na hindi mo ako papaluan, di ba? Tulad ng kaibigan ko, tinulungan ako sa financial sa aking pag-aaral kaya ako nakatapos sa kurso ko. Hindi ko siya kaano-ano, at hindi ko siya kababata. Nakilala ko lang siya sa trabaho ko noon. Pero yung kaeskwela ko noong elementary, high school at college nilapitan ko para manghingi ng tulong sa kanya, alam mo ba hindi nila ako tinulungan? Mayaman ang kababata ko, vice president siya ng malaking company, nilapitan ko siya para manghingi ng trabaho, kasi ang company nila kailangan ng mga office workers. Kasi ang job vacancy nila ay swak doon sa ina-applyan ko. Alam nyo ba hindi naman ako tinulungan? Hindi naman pera ang kailangan ko, kundi trabaho. Kaya sabi ko maski kababata mo pa o kaeskwela mo pa, kung hindi likas ang pagtulong ay hindi ka tutulungan. Pero ang taong ito na nakilala ko lang sa trabaho, utang na loob ko sa kanya habang ako ay nabubuhay. Tunay siyang tao. Pero itong kababata ko ni Piso, ni Itlog hindi ako tinulungan. Pero sa kwentuhan, ang galing, sasabihin nila na sila ang tumulong sa akin sa pag-aaral. Kung tanga ka, talagang maniniwala ka. Parang si Tulfo puro kwento wa naman kwenta. Kaya nga maraming mga tanga na naniniwala. Kayong mga first year student, kapag nire-recruit kayo ng mga kakilala nyo o kaeskwela nyo para sumali sa fraternity, huwag kayong sumasali, kasi hindi yang fraternity ang tumutulong sa inyong pag-aaral. Instead, kayo ang tutulong sa fraternity na yan. May naalala ako, alam mo dyan sa may Moraita, may hotel doon dati. May pumasok doon na akala ng nagbabantay ng hotel ay mag-boyfriend. Kaya pinapasok niya para mag-hotel. Alam nyo ba sabi ng lalaki bibili daw lang siya ng sigarilyo, nang bumalik na iba na ang hitsura ng lalaki, ibang lalaki ang pumasok sa kwarto. Kaya kinatok ng room boy at sinita na parang hindi ikaw yung lalaki kanina. Yun pala yung ka-brother sa frat nila ang pumasok, para pagsalitin gamitin nila yung babae during initiation. Pumapayag naman ang babae na huwag na lang siya paluan, kundi iba na lang ang gagawin sa kanya. Kawawa ang mga babae na sumasali sa fraternity or sorority, kasi pinagsasamantalahan nila. Kaya sa mga bagong pasok sa school, huwag kayong magpapabola sa mga sorority at fraternity na yan. Hindi yan kapatiran, kundi kamatayan. Huwag ninyong sisirain ang mga pangarap ninyo at ng mga magulang ninyo. Ang mga magulang ninyo ang nagsusumikap para sa kinabukasan ninyo, hindi ang fraternity or sorority na yan. Marami nang namatay na sumasali sa fraternity. Makakagraduate kayo nang hindi sumasali sa fraternity or sorority. Huwag sayangin ang inyong buhay. Kapag wala naman kayong makain hindi naman kayo tutulungan ng mga ka-brother or sorority nyo. Iwasan ang mga fraternity or sorority na yan. Hindi sila ang tutulong sa inyo. Magdasal kayo, mag-aral kayo para makatapos kayo sa pag-aaral nyo. Naalala nyo ba yung taga San Beda na pinatay ng mga ka-brother nila during initiation? E dinimanda ang mga may kagagawan sa pagpatay sa anak nila. Alam mo ba kinampihan pa ng tiwaling judge ng Dasma Cavite? Kaya idinimanda sa Korte Suprema ang judge na yan. Ayon natanggal so judge. Para sa kaalaman pakinggan nyo ang vlog ko na ang title ay Can a Judge Be Sued Administratively in the Supreme Court? Para malaman nyo kung bakit tinanggal si judge ng Korte Suprema. Dahil sa fraternity hazing napatay yung kawawang estudyante ng San Beda. Nagdemanda ang mga kamag-anak ng biktima. Alam nyo ba kinampihan pa ng tiwaling judge ng Dasma Cavite ang mga pumatay sa anak niya? Kaya sa galit ng mga kamag-anak ng biktima ay nagdemanda sila sa Supreme Court. Ayon tinanggal sa si judge ng Korte Suprema.
Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.